Inaasahang bibilis na ang biyahe mula Cavite hanggang Southern Luzon kasunod ito ng puspusang konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway o CALAC Subsection 3. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV. Umaaray na ang negosyanteng si Rufina sa haba ng biyahe mula Cavite hanggang Alabang. Apektado na tuloy ang kanyang business sa damit at personal care product. Simula sa Cavite hanggang Alabang po, inaabot po ako ng mga 2 oras. Pag naniningil ako, minsan hindi ako nakakaabot sa mga singilin ko. Kapag matraffic. Pero hindi na magtatagal ang mahabang biyahe ni Rufina. Puspusa na kasi ang konstruksyon ng Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ito ang magdurugtong sa Silang Interchange at Governors Drive Interchange sa Cavite na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kapag nakumpleto na, ang 44-kilometer CALAX ay mababawasan ito ang travel time sa pagitan ng Cavitex at South Luzon Expressway ng 45 minutes na makakapagbigay ginhawa sa tinatayang 95,000 na motorista kada araw. Pero hindi lamang travel time ang mababawasan. Bukod sa mapabababa ang fuel consumption, abay makakamenos din sa presyo ng mga pagkain. We can reduce the travel time. It will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport the food and other necessities. It will also go down. The price will also go down. Magandang balita yan para sa tindera ng gulay na si Rowena. Apektado kasi ng gasto sa transportasyon ang kanyang paninda. Pag malayo yung area na pagkukunan mo ng kalakal, mas maaksayado sa gasolina, lalo kung maramihan, sumalaki yung hakot ng diesel sa konsumo ng sasakyan. Sa ngayon, malaking bahagi na ng CALAC Subsection 3 ang tapos na. Inaasang magiging fully operational ito sa ikatlong quarter ng 2025. Ayon sa DPWH, pinastosan ang Cavite-Laguna Expressway ng higit 35.7 billion pesos. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.